Mag Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inaasahan anumang oras ngayon na makalalapag na ng Pilipinas si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Kasama niya sina Interior Secretary Benhur Abalos at Police Chief Francisco Marbil galing sa Indonesia. Tumako tayo sa Royal Star Hangar sa Pasay City kung saan may balitang A to Z Live si Kim Salinas. Kim. Barbie, nandito tayo ngayon sa labas ng isang private hangar dito sa Pasay City at inaantabayanan ang anumang oras na pagdating ni dating Bamban Mayor Alice Guo at sinabi ng ating PNP Aviation Security Group na magpapapasok lamang sila sa loob ng private hangar 2 oras bago ito lumapag dito sa kanilang airport. Ang problema kasi, Barbie, dahil sa sama ng panahon na atrasado o na-delay yung arrival mula 11:30 ay naiurong ito ng 1:30 ng madaling araw mamaya. Mahigpit din ang security dito lalo't sinabi ni Alice Guo kay Secretary Abalos na nakakatanggap umano siya ng banta sa kanyang buhay. Kanina nga na-delay na rin ang mismong pag-alis ni na Alice Guo kasama sila Secretary Abalos at PNP Chief Marbil mula sa Indonesia. May mga dokumento pa silang kailangang ayusin mula sa Indonesian government pero ang malinaw naman ngayon ay on the way na si Guo at nasa kustodiya na siya ng mga otoridad ng Pilipinas. Idediretso ng Campo Crame si dismissed Mayor Alice Guo bago siya i-turn over sa Senate Sergeant at Arms. Dadalhin po dito sa Campo Crame para mag-undergo po ng medical examination para tingnan din po at siguraduhin na sa maayos po siyang kalagayan bago po siya i-turn over po sa Senate. Inaasahan natin ang pagharap niya sa pagdinig ng subcommittee ito at lalong-lalo na rin ng Committee on Women. Paliwanag ng PNP, kinailangang sina PNP Chief Francisco Marbil at DILG Secretary Benhur Abalos ang personal na sumundo kay Guo para sa pag-turnover ng Indonesian Immigration Authorities. Ang PNP po ang naatasan na mag-serve po ng warrant of arrest at bit-bit po natin yung warrant of arrest na galing po sa Office of the Sergeant of Arms ng Senate po at yun po yung basihan kung bakit po natin siya i-custody for the meantime. Mabilis lang ang gagawing medical examination ng PNP pero posible ring manatili muna si Guo sa PNP Health Service o sa custodial facility. Yan ay kung alanganin na sa oras ang kanilang pagbiyahe papuntang Senado para na rin sa kaligtasan ng sinibak na mayor. Natutuwa naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa pagkakahuli kay Guo sa Indonesia. Kami ang laki ng tuwa namin kasi nga unang-una siyempre isa kami sa nag-file ng kaso dito kay Mayor Alice Guo. And yung kaso niyang kinasangkutan dito hindi pipitsugin na kaso money laundering na ang involved na pera billions and then qualified trafficking which is non-bailable. Hiling ng PAOK, mapabilis ang pag-usad ng money laundering cases na kanilang isinampa. Ito'y para makapaglabas na ang trial court ng warrant of arrest at mailagay si Guo sa regular na kulungan. Ayon pa sa PAOK, hindi rin ligtas sa asunto ang abogado ni Guo na si Elmer Galicia na nagnotaryo sa affidavit ni Guo. Pinaninindigan ni Galicia na nasa Pilipinas pa si Guo noong August 14 nang inotaryo ang kanyang dokumento. Pero naisiwalat ni Senator Risa Ontiveros na Hulyo pa lang ay nasa Malaysia na pala si Guo. Alam ko may ginagawa ng investigation ng DOJ dyan. And tingnan natin, definitely mapapailan siya ng kaso dahil dito sa development na ito. One of the considerations siya na ma-disbar siya. Barbie, hanggang sa ngayon ay inaasahan natin yung magsasagawa agad ang PNP kasama si DILG Secretary Benhur Abalos ng press conference at paglapag po dito sa private hangar dito sa Pasay City ay gagawin agad yung departure, yung arrival procedure sa kanya. Yung kanyang Bureau of Immigration ay naririto na, yung kanyang lahat munang gagawin. At dito na rin umano, napag-alaman natin doon sa isang PNP personnel mula sa Aviation Security Group na dito na rin umano gagawin ang medical examination kay Alice Guo
at hindi na sa Campo Crame. At lahat after na magawa lahat ng procedure, yung the usual na arrival procedure ng Bureau of Immigration, ay agad-agad na magsasagawa ng press conference si DILG Secretary Benhur Abalos, Barbie. Kim, tanong lang, no, bukod sa mga alagad ng media na kasama natin dyan at mga government officials at agencies, meron bang ibang nag-aabang kay Alice Go na mga kamag-anak, kaibigan o kaya ay attorneys? Alam mo, Barbie, kung mapapansin nyo sa aking likuran, ay lahat kami lang alagad ng media ay naririto lamang sa labas. Hindi pa kami pinapayagang pumasok sa loob. At bawat sasakyan dumarating dito ngayon, Barbie, ay hindi mo malalaman kung sino yung nasa loob. Dahil malalaman lang namin kung ito ay otoridad kapag PNP ay may blinker ang kanilang sasakyan o kaya di na may naka-red plate. Pero kung meron dito kaninang pumasok na isang SUV, ay hindi namin alam, pero isa itong magandang sasakyan, pero hindi namin matukoy kung sino nga ba yung nasa loob dahil pagpasok pa lang sa loob, pagbusina, driver lang ang bababa at pupunta dun sa gate netong private hangar. Siguro titignan yung listahan kung nandun sila, saka bubuksan ng gate at papapasukin. Pero kung malaman kung sino yung nasa loob, lawyer ba ito, ay hindi namin matukoy, hindi ko mismo personal na matukoy kung ito ba ay lawyer o kamag-anak na mismo ni dating Bamban Mayor Alice Go. Pero ang lahat ng otoridad ay naririto na, Bureau of Immigration, PNP personnel from PNP GH, yung General Hospital natin, naririto na rin. Even though the Headquarters Support Service ang mag-i-escort kay Alice Go patungong Campo Crame, Barbie. Last na, Kim, no? So maghahating gabi na rin, ulagpas hating gabi na ang uwi ni Alice Go dito. Nasabi na ba kung saan kaya siya magpapalipas ng gabi? Kung sa custodial center ng PNP o sa Senado na siya idediretso? Ayon kanina, nakausap natin si PNP spokesperson, Police Colonel Jean Pajardo. Ang pinaka-direktiba umano sa kanila, pagkatapos dito ng press conference, dediretso ito ng Campo Crame na. So doon muna siya magpapalipas ng gabi dito sa custodial facility ng Campo Crame sa under sa pangangasiwa ng Headquarters Support Service, at bukas natin malalaman kung saan ba talaga siya idediretso o baka mamaya sa press conference ni Secretary Benhur Abalos ay ipahayag na kung saan ba siya dediretso bukas. Pero ngayon, one thing for sure sa ating mga kababayan na dediretso sa Campo Crame, nasa pangangalaga siya ng ating Philippine National Police matapos sa pagkalapag dito sa private hangar sa Pasay City. Barbie? Maraming salamat, Kim Salinas.